Magandang araw mga ka-Diskarte Chicks! Welcome back sa ating YouTube channel. Mga guys, kung kayo ay nasa tipong edad na gusto nyo nang lumagay sa tahimik o madaling salita mag-asawa na o maaari ding makipag-live-in sa isang babae, handang-handa na ba kayong malaman ang mga dapat nyong iwasan? Heto ang aking best tips para sa inyo, para lang makasiguro kayo na itong babaeng ito talaga ang gusto nyong makasama. So wala nang paligoy-ligoy pa, tara na at simulan na natin. Shoutout nga po pala kina Felix Llabanes, Gabriel Ermitaño, James Rosanes, Santiago Versosa, Boyat Tupas, Raymond Peña Verde, Arnold Villones, Peter Soliman Tombado, NDO Transport Cooperation, at kay Luel Halibas. Maraming salamat po sa iyo suporta at panonood sa aking mga videos. At Merry Christmas and advance Happy New Year po sa inyong lahat. So, let's start. Mga ka-Diskarte Chicks, may mga babae talagang namang pag-marriage material at meron din namang hindi o masasabi nating hindi pa. Bakit ka mo? Kasi may mga babae na kapag inasawa mo ay baka hindi magiging maganda ang resulta para sa iyo o baka hindi mo rin tatagalan o susupuan mo rin. Kaya ito ang listahan ko ng mga ganitong babae na dapat mong pag-isipan ng gusto bago ka sumabak sa gulo. So number 1, tamad. Kapag ang jowa mo ay napansin mong walang kasinop-sinop o walang kasipag-sipag sa pamamahay, kundi sa kama lang siya masipag, mag-isip ka na, bakit ka mo? Malamang sa malamang magiging burara ang tahanan ninyo. Maliban na lamang kung okay lang sa iyo yan. O aakuhin mo na rin ang mga gawaing bahay. At kapag dumalaw sa iyo ang mga kamag-anak o kapamilya mo, at ganyang pamamahay ang madadatnan nila, siguradong mapipintasan ka lamang, kaya isip-isip ka muna ha. Number 2, walang ambisyon sa buhay. Ito yung mga babaeng ayaw maghanap buhay o tumulong man lang sa iyo at iaasa na lang sa iyo lahat ng gastusin sa bahay. Maliban na lamang kung talaga namang willing kang akuin lahat ng gastusin nyo sa bahay o talagang mayaman ka. Maniwala ka sa akin mga guys, karamihan ng paghihiwalayan lalo na ngayon ay dahil sa pera o kawalan ng pera. Kaya kung papayag ka na ang aasawahin mo ay maghapong nakahilata lamang sa bahay, ay magaling lang siya sa kama ikaw na. Pero guys, kung ordinaryong empleyado ka lang, malamang hindi rin kayo magtatagal. Number 3, may mga bisyo. Guys, eto isang malaking tip o red flag na ito sa inyo. Kung ang jowa ninyo ay mas malakas pa sa inyo uminom o mas malakas pa siyang manigarilyo kaysa sayo o mas malala palasugal pa, naku po, magunos dili ka na. Siguradong wala kang kinabukasan sa ganyang klase ng babae. Ang malala pa baka sarili pa niya ang ipambayad niya para lang makasugal siya. Kaya isip-isip din mo na ha. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button. Now na. Number 4, high maintenance. Kaya nga importante ang ligawan ninyo kasi dito kayo magkaka-idea kung sino ba itong jowang ito. Kung siya simula pa lang ng relasyon ninyo ay napapansin mong high maintenance na siyang babae, mag-isip-isip ka na kung kakayanin mo ang maintenance niya. Malamang hindi mo rin siya matatagalan at baka ilubog ka pa niya sa utang.
Makaka-discard chicks. Para po sa mga nag-skip ng disclaimer, pakiusap lang po, makinig sandali. Uulitin ko po, iba-iba ang ugali at preferences ng bawat babae. Hindi po ito one size fits all. Kaya't alamin at unawain ang unique na personalidad ng kausap nyo. Tandaan, diskarte with respect pa rin po. So, number 5, palabarkada. Guys, kung ang jowa ninyo ngayon ay mahilig mag-bar hopping o maraming kabarkadang lalaki at sa pagkakakilala ninyo sa kanya ay marami na rin siyang naging jowa na lagpas pa sa daliri mo ng mga kamay ninyo. Naku, isang red flag na yan mga guys, lalo na't walang sign na ititigil niya ang ganitong mga gawain. Yung panay-panay ang pag-good time niya. Bar hopping kasama ang mga barkadang lalaki at kung anong oras na siya umuwi, naku, ako na mismo ang magsasabi sa inyo para ka nang kumuha ng sarili mong sakit sa ulo. Pwera na lang. Kung okay lang talaga sa'yo, ganyan. Number 6, marami nang naka-live-in. Kung isa pa lamang naka-live-in niyang jowa mo, okay pa. Pero kung 2, 3 o higit pa, maawa ka naman sa sarili mo. Tandaan nyo, ang bawat tao ay may kanya-kanyang pattern of behavior. Kaya kung sa pagkakakilanlan ninyo sa kanya ay palipat-lipat na siya ng ka-live-in, mag-isip-isip ka na. Ang daming isda sa dagat. Number 7, marami na siyang anak. Guys, hindi sa marami na siyang anak, kundi for example, 5 na ang anak niya at medyo maliliit pa. Isipin nyo muna kung kakayanin ba ng budget mo ang bumuhay ng ganyang karaming anak. Alangan namang iwanan niya ang mga anak niya dahil sa'yo. Tandaan nyo, kapag inasawa mo yan, kasama dyan ang mga anak niya. At kapag ordinaryong empleyado ka lamang, siguradong ubus ka. So, gagamitin din natin ang ulo at utak natin, mga guys, Maliban na lang kung gusto mong magpakabayani or maliban na lang ay talagang mahal mo siya at handa kang gawin ang lahat ng responsibilidad. Siyempre, sabi nga, di ba? Kung kukuha ka ng tricycle, dapat buo. Hindi pwede ang single lang. Ang kukunin mo, kasama dapat yung sidecar niya. Take all, package yan Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman, i-hit mo na ang subscribe button. Now na. As in now na. Number 8. Kapag buhangera, may mga babaeng palingkera, yung tipong iskandalosa na kung kayo ay may pagtatalo, ay dinig ng buong barangay ang putak ng bunganga niya. Maliban na lamang kung okay ka sa ganyang babae, malamang hindi mo rin siya matatagalan. Number 9. Nag-e-entertain pa ng iba. Kato guys, kapag ang jowa ninyo ay meron pa rin active na manliligaw sa kanya, na kahit kayo na nga, magtaka ka na. O bakit nag-e-entertain pa rin siya ng ibang lalaki? Isang napakalaki red flag po niyan mga guys, kasi kung matinong babae yan, dapat sana hindi na yan nag-e-entertain na ibang manliligaw pa at seryoso sana siya sa pakikipag-relasyon lamang niya sa iyo. So yan mga guys, ang 9 na klaseng babae na dapat iwasan na ninyo. O dapat mag-ingat na kayo at malamang hindi yan pang matagalang relasyon o hindi siya pang asawa. Sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-comment ng inyong reaction o karanasan sa comment section. Kung may mga tanong kayo, i-type nyo lang po at sasagutin natin yan sa susunod na video. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content tulad nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread
lang.